Si Virtudazo ay 3 beses nasangkot sa magkahiwalay na road rage incident sa Quezon City simula noong Disyembre 2023 hanggang ngayong Enero ng 2024. Samantala, una na ring humingi ng pag-unawang ina ni Virtudazo dahil sa may mental health condition umano ang kanyang anak. So here's my message sa lahat ng mga taong yan, o kung sino man kayo dyan, may mga threats or whatsoever. This is what I can tell you. I am his champion. So, kahit anong gawin nyo dyan, kahit patayin nyo pa ako sa kalsada, I will still rise up again. Sa binahaging medical certificate, na-diagnose na may bipolar affective disorder ang anak noong Enero 6 na marahil ang dahilan ng asa nito sa kalsada. Baka i-refer namin sa siguro baka maglagay tayo ng reso with recommendation sa specialist, sa doktor, to further check up kung fit to drive siya, no? Kasi hindi natin ma-determine if ever na may medical condition ng isang tao talaga. Ipinagbawal na ng LTO si Virtudazo na magmaneho ng anumang uri ng sasakyan. Naka-alarm na rin ang ginamit itong sasakyan sa insidente. Humarap sa Land Transportation Office National Capital Region o LTO-NCR si Jessie Virtudazo, ang motoristang viral sa social media. Si Virtudazo ay 3 beses nasangkot sa magkahiwalay na road rage incident sa Quezon City simula noong Disyembre 2023 hanggang ngayong Enero ng 2024. Enero 5 nang padalhan ito ng show cause order ng ahensya para sa unang road rage incident nito. Nagpaunlak naman ito ng panayam sa media bago magsimula ang pagdinig at iginiit na hindi siya takot sa mga akusasyon na ipinupukol laban sa kanya. So here's my message sa lahat ng mga taong yan, o kung sino man kayo dyan, may mga threats or whatsoever. This is what I can tell you. I am his champion. So, kahit anong gawin nyo dyan, kahit patayin nyo pa ako sa kalsada, I will still rise up again. Mabilis lamang natapos ang pagdinig na hindi umabot ng 30 minuto. Hindi nagpaunlak pa ng panayam sa media si Virtudazo matapos ang hearing. Sinabi ni Hans Lim, Assistant Regional Director ng LTO-NCR, mabilis lang natapos dahil biguring ipresenta ng motorista ang kanyang affidavit. Hindi rin ito dala ang lisensya na dapat araw ng Miyerkules niya kailangang isuko matapos mapatawan ng 3 buwan ng suspensyon, batay na din sa nakasaad sa unang SCO nito. Wala siyang dala today, pero na-serve natin na tanggap niya yung second and third show cause. Willing naman siya mag-submit affidavit na with notarized. Hindi natin ma-desisyonan hanggat wala pa yung affidavit. Hanggang Enero 24 lamang ang binigay ng palugit sa motorista upang makapagsumite ng affidavit. Pero sa oras na bigo itong makapagbigay ng kanyang affidavit na patunay na wala itong kasalanan, ay maring pagbasehan ng ahensya ang desisyon batay sa 3 videos ng road rage incident nito. Yung based sa video, kaya sinama natin yung proper person to operate motor vehicle. Nandun sa violation niya sa show cause. Yun ang sinama natin based sa video yun. Dahil nga sa paulit-ulit ko sinasabi, yung character, attitude, discipline sa kalsada, makikita mo pag lalo na yan, na-post sa social media yung road rage. May nitulo, once recommended. So, posible, sir, ma-revoke yung lisensya? Opo. Ipinagbawal na ng LTO si Virtudazo na magmaneho ng anumang uri ng sasakyan. Naka-alarm na rin ang ginamit itong sasakyan sa insidente. Samantala, una na rin humingi ng pag-unawang ina ni Virtudazo dahil sa may mental health condition umano ang kanyang anak. Sa binahaging medical certificate, na-diagnose na may bipolar affective disorder ang anak noong Enero 6 na marahil ang dahilan ng asa nito sa kalsada. Pero ayon naman sa LTO-NCR, Baka i-refer namin sa siguro baka maglagay tayo ng reso with recommendation sa specialist, sa doktor, to further check up kung fit to drive siya, no? Kasi hindi natin ma-determine if ever na may medical condition ng isang tao talaga.